kamusta kayong lahat? So, sana okay ang inyong araw. Okay? So, this is Bright Mind. Welcome po sa aking channel na kung saan ito yung inyong magiging tambayan para sa mga bagong kaalaman, mga makabuluhang talakayan, at mga tutorial na siguradong magpapalawak ng inyong isipan. Okay? So, dito sama-sama nating tuklasin, alamin yung mga bagay-bagay na magpapakilig sa ating mga utak at magpapalawak ng ating kaalaman. Okay? Ngayon, sa Bright Mind PH, naniniwala kasi ako na ang kaalaman ay para sa lahat. Okay? Kaya dito, makakahanap ka ng mga leksyon, mga discussion tungkol sa siyensya, sa musika, sa arts, at mga iba't iba pang trivia na siguradong mamamangha ka. So, tama na yung mga intro na yan. Tara, samahan nyo ko dito sa panibagong topic na atin. So, meron ba kayong mga kilalang mga tao na madalas meron silang iniinom every time na makikita nyo sila sa labas, sa party, saan pa ba? Pag may handaan, di ba? So, nagtataka ba kayo kung ano yung iniinom nila? So, ikaw bilang isang kabataan, lalong-lalo na sa mga grade 8, so, naiisip nyo ba kung ano ba yung iniinom ng mga adult na yun? Ano ba yung mga yun? Bakit parang gustong-gusto nila yung lasa ng mga yan? So, ngayong araw, pag-uusapan natin ang tinatawag nating the dangers of alcohol. Yes, correct po. Pag-uusapan natin ngayon yung alcoholic drinks at ilan pang mga uri ng alcohol na alam at dapat ninyong malaman. Okay? So, before anything else, by the way, these are the learning points that we are going to discuss today. So, definition of alcohol. So, syempre, aalamin natin kung ano ba yung ibig sabihin ng alcohol, the types of alcohol, the kinds of alcoholic beverages, syempre, lalo-lalo ng alcoholism, the long-term and short-term effects of alcohol. So, yun yung mga target nating discussion ngayong araw na to. So, by the way, kung ikaw ay isang estudyante ko na nanonood ngayon, so, tapusin nyo tong video na to kasi may mga tanong dito na kailangan ninyong sagutan and all you need to do is to comment sa ating comment section. Okay? So, check nyo lang, hanapin nyo yung tanong. At hindi ko na ito nilagay sa dulo. Kung minsan nasa gitna, nasa kalagitna, nasa unahan, or pwede rin sa hulihan pa rin. So, all you need to do is to watch na lang. So, let us define first what is alcohol. Sabi dito sa description, it is a colorless, bitterness, not bitterness, ano ba naman yun? Bakit bitterness? I mean, bitter tasting substance that have a human consuming since the ancient times. So, napakatagal na po nito. It comes from plants that underwent fermentation, the process of extracting alcohol from a plant. So, according to this definition, sabi dyan, colorless po siya. Meaning to say, most likely, karaniwan sa mga alcohol natin, dapat colorless. Or iba naman, kung hindi alcohol, or kung hindi man colorless, yung iba dyan ay kulay orange, yellow, wherein usually parang pale yung color niya. Okay? Then, number one na alam ng lahat to is the bitter taste. Yes, you heard it right. Ang alcohol po ay mapait. Hindi po ito matamis, hindi po ito maasim, ito ay mapait. Okay? So, medyo hindi ito kaaya-aya sa panlasa. So, most especially, kung ikaw yung first timer, tapos susubukan mo to, baka mag-expect ka ng matamis. Hindi po, wala pong matamis na alcohol, na merong alcohol content. Okay? So, let us proceed. Next naman natin is the types of alcohol. So, for today, meron tayong tatlong uri ng alcohol, which is the iso or isopropyl, which is, meron din tayong methanol, and then, of course, the ethanol. Ayan. So, yun yung mga tatlong yan na i-define natin yan isa-isa. Okay, sige, next tayo. So, let us first discuss about the isopropyl alcohol. Sabi dito, it is used in industrial processes as well as in some cleaning products. So, if you are familiar sa tinatawag nating rubbing alcohol, for example, yung mga brand ng Green Cross, ayan, yung mga common alcohol
na nagagamitan ninyo, yung mga sinasabit nyo sa bag, di ba? During COVID-19, itong alcohol naging in demand ito because of its sanitizing capabilities, no? Kasi ginagamit din siya for cleaning purposes, for sanitizing purposes. So, naging in demand tong alcohol na to. But then, yung isopropyl alcohol is also an alcohol, but it is not ideal for human consumption. When I say human consumption, yung iinumin mo siya ha. Pero for human consumption, gagamitin mo siya for cleaning purposes, ideal po ito. Okay? So, yan po yung sa may isopropyl alcohol. Next. Meron naman tayong tinatawag na methanol. Okay? Now, please be careful lamang po. Ang methanol alcohol is not ideal for human consumption. Ginagamit po ito, sabi dito no, also known as wood alcohol. This has been used as an industrial solvent and is commonly available in some methylated spirit. So in other words, class, no, in other words po, itong methanol kasi, hinahalo po ito sa mga industrial products. For example, itong solvent. For example, pintura. For example, yung inilalagay sa mga chemicals para mas, for example, pantanggal ng pintura. And then, yung mga sa tawag nito, sa may rugby, hinahaluan din niya ng methanol. Okay? Usually, ang methanol kasi is like amoy gas. No? So, makikita mo to sa mga tindahan, and yung methanol, hinahalo talaga nito sa isang chemical para makumpleto yung compound na yun. Okay? So, once again, hindi ito suited for human consumption. Ginagamit po ito as an ingredients para mabuo yung isang compound ng ingredients na yun. Okay? So, I hope clear po yan. So, meron tayong isopropyl and we got the methanol alcohol. Last natin is yung tinatawag nating ethyl alcohol. Ito yung gustong-gusto na ng karamihan. Okay, kasi parang dito, sarap na sarap sila rito kapag nagko-consume ng ethyl alcohol. So sabi dito, no, this has been consumed by human for being its intoxicating and mind-altering effects. So ano bang ibig sabihin ng intoxicating and mind-altering effects? Okay? So sabi dyan, no, intoxicating, meaning to say, pag ito, you consume this one, going from the inside, yung effect ng intoxication niya palabas. Inside to outside. Okay? So, ano tong intoxicating? So, meron tong mga kasing side effects kapag napasobra yung inyong consumption. Then, at the same time, meron din itong tinatawag na mind-altering effects. So, ano ba tong mind-altering effects? So, may nakita na ba kayo mga tao na kapag nalalasing, is umiiyak, di ba? Kung hindi man umiiyak, nag-i-English. Kung hindi man nag-i-English, nagdadrama. Kung hindi man nag-i-English, ito yung pinakamalupit, is nagmamaoy. Alam mo yun, yung tipo maiinis ka na lang, na nagiinuman lang kayo, tapos bigla na lang, sigaw, pagagalit. Di ba? Well, dahil yan sa mind-altering effects. Diba? Kasi kapag nalalasing ang isang tao because of the alcohol, it alter your original mind, original condition of your mind. Kumbaga, may mga bagay kang nagagawa na hindi mo pa, na magagawa mo because of, dahil nalalasing ka. Diba? Yan yung power ng alcohol. So, yung mapapansin ninyo, karamihan sa mga problemado, sa mga stress, kung hindi sila makakuha ng cigarette, they go to alcohol, 'di ba? Yan yung pinagpipilian lang naman yung dalawang yan eh. May iba pa nga pinagsasama yung alcohol at saka yung cigarette. Alam nyo kasi ang cigarette and alcohol, they are both called as a tawag nito, gateway drugs, 'di ba? Kumbaga, kaya nga sinabing gateway eh. Parang ito yung starting point to experience furthermore about sa mga drugs, 'di ba? Kasi diyan yung magi-start lahat. Pag nalasing ka, pag na-addict ka sa sigarilyo, like cigarette, di ba? Diyan pa lang sa cigarette, meron ng drugs eh. Okay? So, that is an ethyl alcohol. Di ba? But then, ito naman, good for human consumption naman to. With moderation, syempre. Okay, so, I hope clear po yan sa inyo. Next.
Okay, so ngayon naman, no, pag-uusapan natin yung tinatawag nating kinds of alcohol. So kanina nalaman na natin yung iba't ibang uri ng alcohol. Okay, so dito naman, alcoholic beverages yung ating pag-uusapan. Okay? Sige, proceed tayo. Now, first is what you call wine. Ayan. So, syempre, gustong-gusto to ng mga senior natin, ng mga light drinker natin, syempre, ng mga babae. Yan, gustong-gusto nila yan. Okay? So, sa wine kasi, when you say wine, wines are made from a variety of fruits such as grapes, peaches, plums, or apricots. The most common wines are produced from grapes. Yan. Majority sa mga gawa ng wine or gawa sa wine is came from the fruits of grapes. Okay, wherein nagaganap dito yung tinatawag nating fermentation. So, which is kanina sinabi ko na when say fermentation is the process of removing alcohol to the drinks. Okay, once na extracted yung alcohol, yun ay magiging ingredients para maging wine or para maging isang alcohol. Okay? Next. Okay, next naman natin is what you call the beer. Okay, so if you are a heavy drinker, ikaw yung tipong malakas uminom. Okay? Or also, if you are also a light drinker, pwedeng-pwede din po ito sa'yo. Okay? Sabi dito na, when you say beer, made from the process of fermentation also. Except lamang, kinaibahan lang nito sa ating wine is instead of using grapes, they use what you call wort or yung pinagsama-sama ingredients came from the cereals, yeast, okay, corn, rye, wheat, and barley. Okay, so ferment lahat yun. Then, syempre, after fermentation, instead of wine ang mai-release, ang lalabas doon is beer. Okay, now, beer, by the way, is not ideal for person with high blood pressure and diabetes. Hindi po ito pwede sa kanila, ha? So, kung ikaw is meron kasalukuyang concern sa katawan mo, health issues, as much as possible, i-avoid mo yung beer. Pero ang beer kasi nakakataba. Kasi equivalent po ito sa kanin. Kung malakas kang mag-consume ng beer, para ka na rin kumain ng ilang round ng kanin. Okay? Sige, next. Okay, whiskey. For the whiskey, distilling the fermented juice of cereal grains such as corn, rye, or barley. So, dito naman, no, still fermentation pa rin naman ang gamit, but there is an additional process which is what we call the distilling. Okay? So, hindi po ito advisable sa mga light drinker, sa first time drinker, ha? Kasi medyo mataas pang alcohol content ito. Okay? So, kung magta-try kayo ng ibang alcohol na lang, i-avoid nyo lang itong whiskey kung hindi ka sanay sa isang hard drinks. Okay? Sige. By the way, ang whiskeys came from the rye, corn, and also barley. Yan. Sige. Next, liqueurs. Okay, one of the most favorite drinks ng ating mga ng ilan sa mga young adult natin. Okay? Yan. Gusto nila to, itong liqueurs. Bakit? Kasi aside from the alcohol flavor itself, they can also add flavor such as sugar and flavoring as fruits, herbs, and flowers, and brandy, or combination to alcohol and water. So, meron tong iba't ibang style or flavor. So, instead of maintaining sa flavor lang, sa lasa lang ng beer or ng wine, sa liqueurs, pwede kang maka-experience ng iba't ibang flavor. Because, syempre, marami kang pwedeng i-add doon. Usually, sa mga whiskey yan, hinahaluan niya ng flavor. Okay? Sa mga rum, sa gin, yan. So, inalagyan niya ng iba't ibang flavor. Next. Okay. Ngayon naman, no, pag-usapan natin yung tinatawag nating alcohol content. Now, when you say alcohol content, how many percentage of alcohol currently present doon sa drinks na yon? Like here, for example, meron akong beers, liqueurs, sparkling wines, brandies, whiskeys, vodkas, gin, and rum. So, ito dapat isa-isahin ko to kaso hindi ko na nilagay. Dahil nga po, ang focus ng ating topic is about the dangers of the alcohol. But then, it is also important to know kung ano bang or kung gaano ba karaming content ang pwede nyo makuha sa mga beverages na binanggit ko. For if you are a light drinker, pwede sa'yo ang beers, malt liquor, and sparkling wines. Actually, sa sparkling wines, hindi na siya pwede sa light drinker eh. Medyo malakas-lakas na rin po ito tumama. Ngayon, kung brandies, whiskey, vodka, gin, and rum, make sure lang po na ikaw ay isang heavy drinker na or hard drinker, kayang-kaya mo nang i-tolerate yung alcohol content. Kasi mas mataas na alcohol content, mas malakas po ang tama niyan sa katawan. Okay, mas malakas ang altering effects,
mind-altering effects, mas malakas ang chance na magkaroon ka ng addiction or tinatawag nating alcoholism. So please, always observe yung label na makikita nyo doon sa alcohol na yon bago nyo inumin yung alcohol na iinumin ninyo. Di ba? Be observant lamang. Be vigilant sa mga drinks na iniinom ninyo. Like, for example, the gin. Ako sa gin, I highly not recommend to consume this one. In my own personal opinion lang naman to. Kasi ang gin is not actually made by nature. Hindi po ito gawa ng nature. Gawa po ito ng tao. And wala talaga kayong makikitang kahit anong benefits dyan. Except na lang, magkakaroon kayo ng malakas na mind-altering effects. Kasi nga po, gin po ito eh. Okay, malakas po itong makatama sa katawan ng kalasingan. Okay? Okay, next. Okay, alcoholism. So, pag sinabi naman nating alcoholism, ito yung tinatawag nating alcohol addiction. Kung meron tayong cigarette addiction, meron din tayong alcohol addiction. Now, what will happen if you're addicted to alcohol? Sabi dito, no, you have a strong need or craving to drink. Kumbaga, gagawin mo ang lahat. Makainom ka lang ng alcohol. Pag nanakaw ka, mangho-hold up ka, okay, mangunguha ka ng gamit na hindi dapat sa'yo. Okay, lahat ng mga bagay na pwede mong gawin para lang makainom ka, gagawin mo. Okay? Kasi yun nga po yung nagagawa ng alcoholism. Then, parang you feel like you must drink just to get by. Parang mairaos mo lang yung araw. Kasi pag nalasing ka kasi, parang wala kang problema sa mundo. Di ba? Parang kang lumilipad, parang kang lutang. Ganon yan sa may alcoholism. Okay? Now, sa alcoholism kasi, marami po itong pwedeng maidulot. Una, sa katawan mo. Pangalawa, sa mga taong nasa paligid mo. Why is that? Kasi may mga tao na drinker ng alcohol na kapag nalalasing, nagwawala, sigaw ng sigaw, di ba? Kung hindi man sumisigaw, umiiyak, nag-i-English, di ba? Marami yan. Marami kayong mga, tapos iba, bigla-bigla na lang nag-reveal ng secret, di mo alam kung totoong secret ba yan or ano, mga chismis. Ayan, so maraming nagaganap sa alcoholism. By the way, isa pa doon, yung mga experience nila sa buhay, mga reklamo nila sa buhay, marami. Okay? Sige, next tayo. Long-term effects of alcohol. So ngayon, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na pwede nyo ma-experience. So at this point, dapat makinig na kayo ng maigi. Kasi dito dapat mas lalo kayong magbigay ng atensyon. Kasi para may idea kayo kung ano bang mangyayari sa akin for a few years, for a few days, after kong i-take itong alcohol. By the way lamang po, no, ma-experience mo tong mga to kung ikaw ay isang heavy drinker. Simulat sa pool, umiinom ka na ng napakalakas, walang kuminto. Kumbaga, wala ka nang pake sa paligid mo at sa katawan ko, tungga ka lang ng tungga, di ba? So, mangyayari ito sa'yo. Ito yung mga pwede mong makuha. Okay, una na dyan, yung tinatawag nating brain damage. Now, what is this brain damage? According to the description, drinking can cause blackouts, memory loss, and anxiety. Long-term drinking can result in permanent brain damage, serious mental health, alcohol dependence, at saka yung sinabi ko ng kanina, yung alcoholism. Okay? Unang-una na dyan, anxiety. Kasi, syempre, kung ikaw yung may alcoholism, tapos hindi ka nakakainom, talagang makakaranas ka ng anxiety kasi gagawin mo talagang lahat, makainom ka lang. Okay? Blackouts. So, kung minsan, marami mga chance na hihimatayin ka na lang bigla sa sobrang kalasingan. Okay? And then, syempre, iba't ibang mental health issues. No, isa na doon yung anxiety na binanggit ko. Then, marami pa pong concern dyan sa brain damage na yan. Kasi usually, isa yan sa mga ina-atake ng alcohol sa ating katawan. Yung ating brain function. Okay, next, high blood pressure. Kung ikaw yung tipo na meron ng kasalukuyang high blood pressure, malamang hindi ka na ngayon umiinom nito. Hindi ka na ngayon umiinom ng mga nakakalasing na bagay. Kasi syempre, high blood pressure, may high blood ka na eh. Why? Kasi high blood pressure, and if you still continue drinking alcohol, what will happen to you? Your heart will stretch. Ito yung parang lalaki. Namamagang puso, which is also a bad thing para sa atin, di ba? Hindi porke malaki ang puso mo, talaga lalaki ang pagmamahal mo. No, hindi yun ganon. Mas malaki ang puso, mas delikado yun sa katawan. Okay? Irregular heartbeat, di ba? Hindi, ito yung paiba-iba yung tibok ng puso mo. Mahal mo ba talaga siya? O hindi, hindi, iba yun, iba. Okay, pag sinabing irregular heartbeat, itong bababa yung pulso mo, bigla na lang tataas, di ba? Parang hindi consistent. Okay, we got the stroke.
Syempre, isa yan sa mga main risk. Bigla-bigla ka na lang atakin sa puso. So, which is also the heart attack. Okay? So, yan, kung ikaw ay senior, dito sa mga nakikinig sa video na to, malamang alam mo itong binabanggit ko. Okay? Sige, next. Next natin is the liver. Okay, ano bang makukuha natin sa liver damage dyan? Syempre, if you are a, tawag nito, heavy drinker nga, yung sinasabi ko, this can lead to a fatty liver, fibrosis, hepatitis, and inflammation to blood vessel. Di ba? Ano ba tong mga to? Lahat po yan, fatty liver, fibrosis, and hepatitis, lahat po yan, ang target niyan is the liver. Okay? Liver damage po yung tatlong binanggit ko na yan. Kasi, syempre, alam niyo naman, the function of the liver is, syempre, parang siya yung sumasala pa sa mga liquid na iniinom natin. Sasalain niya yan. Aside from the stomach, di ba? Syempre, sa liver naman, ganun din. Once na affected ng liver natin dyan, usually dyan napapasok ngayon yung mga sakit na binanggit ko. Then, of course, the inflammation, sorry for the typographical error, inflammation of blood vessel, ito pamamaga ng mga ugat. Isa yun sa mga inaatake ng alcoholism. Okay, next. Meron tayong weight gain. Long term, sinama yan sa long term. Kasi syempre, akala nyo ba madaling magpapayat? Napakahirap kaya. Tipong isisigaw mo na lahat para lang pumayat ka. Diba? Kasi hindi mahirap, hindi madaling magpapayat kasi kailangan mo ng, tawag nito? Proper, ang tawag dito yung consistency. Diba? Kailangan kung gusto mong magpapayat talaga, nasa attitude mo na yan, di ba? Nasa sarili mo ng, pagsisikap kung gusto mong pumayat. Kumbaga, yung loyalty or pledge mo, sa sarili mo na magpapapayat na ako, hindi na ako iinom ng alak. So, yan yung challenge dyan. Sarili mo mismo kalaban dyan. Okay, so by the way, no, ang weight gain, may mga complications po yan. Pag sumobra po ang taba ninyo, alam nyo na mangyayari dyan. Okay? From being comfortable to move, is baka maging irritable na kayo pag kumilos kayo. Tipong tatayo lang kayo, hihingalin na kayo kagad. Parang ganun, di ba? Okay, next. We got the immune system. It weakens the immune system. Yes, totoo po yan. Kasi, kapag tayo po ay mentally altered because of the alcohol, minsan may mga bagay tayong napapabayaan sa ating mga katawan. Like, napalilipasan ng gutom, or puro lang inom ng inom, wala na tayong nakukuha ng nutrients, mga ganun ba? So, when it happens, kapag yun nangyari, yan, unti-unti ngayong bababa ang ating immune system. Which is, as you may know, ang immune system is one of our main organ, one of the very important organs or system sa ating katawan. Kasi po, they are the one lang naman yung nagbabantay ng mga, syempre, ng mga sakit from the inside and outside of our body. Once na sila ay nag-shutdown, alam nyo na pong mangyayari. Different diseases, different illness, ang pwede nyong ma-experience. So, if you're loving your immune system, you know what to do, na, di ba? Syempre, behave ka lang. When you drink moderately. Okay? Sige, next. Meron tayong, by the way, no, kapag sobra-sobra na yung pag-inom at di mo na talaga mapigilan, it can lead to cancer na. Which is, ayaw nating lahat tong ma-experience. Di ba? Kasi kapag na-experience mo to, nosko, di mo gugustuhin itong maranasan. Kahit sino naman, ayaw magkaroon ng cancer cell. Kasi pag dito sa Pilipinas, napakamahal po ng treatment para sa ganitong bagay. Sa ganitong sakit. Okay? So, too much alcoholism can give you cancer to the mouth, esophagus, sa throat, sa breast, and syempre sa liver na binabanggit ko kanina. So, that is according to the mynutritiousfood.com. Okay? So, ito yung pinakahangganan na pwede mong makuha kapag hindi ka pa tumigil sa pag-inom ng sobra-sobra. By the way, no, hindi naman masamang uminom. Di ba? Always remember lang that you need to drink moderately. Kasi once you drink moderately, you still give your body a chance to do something, to process everything, lahat ng kinain mo. So, kapag hindi ka nag-drink moderately dyan, hindi ka nag-control sa iniinom mo, yung katawan mo kasi, mahihirapan mo kapag adjust. Instead na ma-process na ng maayos yan, is baka maging problema pa. Okay? Then at the same time, hindi lang ikaw problema, pati yung tao sa paligid mo. Siyempre, baka mamaya, pag nalasing ka ng sobra, nagwawala ka, umiiyak ka, nagdadrama ka, kung sa paano pinagsasabi mo. Diba? Baka mairita po sa'yo. Okay? So, always drink moderately. Kahit sa mga bagay, kahit saang bagay, hindi na tungkol sa pag-inom ng alcohol, always control yourself na lang. Okay? Kasi,
Kapag sobra-sobra, masama na rin po yan. Okay? Sige, next. Okay, I think that is the end of my lesson. Actually, pangalawang ulit ko na to kasi yung una kong nilagay, hindi nag-record. Ba yan? Well, anyway, no, thank you so much for listening. By the way, I would like to promote my channel sa mga iba ko pang channel, no? Yung Bright Mind PH for Facebook, and like and follow na lang po sa Facebook. Then also, of course, sa YouTube. Pa-subscribe naman, baka naman, di ba? Konting kembot lang dyan. Pindutin nyo lang yan. Salamat. Okay, then also, I would like to take this opportunity to promote my gaming channel, which is Coco Gaming. Di ba? Okay. Then also, remind ko lang po, kung ikaw isang estudyante ko na nanonood nito, don't forget to answer those questions sa pinakita ko dito. If you really watch this video, alam mo kung saan ko na ilagay yung video na to, or yung mga question dyan. And also, wag nyo pong ilalagay yung mismong question sa comment para hanapin din ng iba yung mga kaklase. Okay? So, once again, this is Bright Mind. Sama-sama po nating tuklasin yung mga kaalaman, yung mga idea, at iba pang mga bagay na dapat nating malaman sa mundo. So, ito yung Bright Mind na kung saan ang pag-aaral ay masaya at makabuluhan. Ayan, maraming salamat sa panonood. See you again sa ating next topic. Bye-bye! Thank you.